Sabi ni Madam, silig daw ang tawag sa reseping ito. Pagluluto po ng silig, ang pinaka-importante po ay ang sabaw ng manok. Kaya tayo ay mag-prepare ng ating manok. Hiwain na natin yan at hugasang mabuti. Tapos yan po ay pakukuluan natin. Yan, parang lugaw po yung lulutuin natin. Ayan, magpakulo muna tayo ng tubig. Tapos i-ready natin yung ating Egyptian rice. Yan po ay ibababad natin. Depende po sa dami ng taong kakain kung ilang cups. Ako po ay kadalasan 2 cups lang po. Kasi yung 2 cups marami na yun. Yan, ibababad mo po yan ng 1 oras. Yan, tapos i-ready natin yung ating pagpapakuluan ng ating manok. Magbusa muna tayo ng sibuyas at saka bawang. Ayaw po ni Madam ng may mantika. Dahil yan ay parang papakuluan lang naman natin yung manok. Ganyan. Tapos ibubusa-busa ko lang yan. Yung sibuyas at saka bawang. Tapos ngayon lalagyan na natin ng manok yan. Yan. Tapos pagkalagay natin ng manok, ang kailangan ko po dyan ay yung sabaw. Para po gawin sa silig. Yan po, yung silig kasi parang lugaw yun eh. Kaya ang gamit yung Egyptian rice. Hindi pwede yung basmati. Yan, Egyptian rice kasi 'di ba parang medyo malagkit-lagkit siya. Yan. Tapos yan, titimplahan natin ngayon yan, yung manok ng asin. Ganyan, lalagyan natin yan ng baharat. Yan, ang gamit ko po dyan, white baharat. Hindi yung brown. Tapos, lalagyan natin yan ng mga cardamom seed, cinnamon bark, tapos bay leaves. Yan, yan. Lalagyan natin din ng pamintang buo at saka cloves. Yan, alam naman ng mga ka-DH natin yan, yung mga, pag sinabi natin whole spices, di ba? Yan. Tapos, lalagyan na natin ngayon ng tubig. Yan, ang importante, damihan natin ng tubig kasi kailangan natin ng maraming chicken broth para dun sa ating silig. Kasi natutuyuan yun eh. Ayan, yung lalamunan ko natutuyuan din sa pagpapaliwanag, no? Ang hirap dumaldal. Ayan, papakuluan na natin ng papakuluan habang ating i-prepare muna yung ating sauce, dakus. Yan, sa pagkain ng silig, kailangan may dakus. Kamatis, tapos yung parsley, asin. Ayan, lalagyan natin ng konting-konting suka. Ganyan. At lagyan natin ng green chili. Yan. Chill. Yan. Tapos i-blend natin yan. Yan yung yung dakus na yan, ang tinatawag natin dyan ay fresh dakus. Yan. Gustong-gusto nila yan nakapartner ng silig. Di ba meron yung niluluto na dakus? Yan naman ay fresh. Yan. Isi-set aside muna natin yan sa ref. Tapos mamaya, don't forget po na iserve yan kasabay ng silig. Yan. Ngayon, napakuluan na natin yung manok. Akala nyo, madali lang yung pagpapakulo, no? 1 oras na kayong kumukulo yun. Yan. Mag-prepare na tayo sa ating bowl ng pang-marinate. Ayan. Kompleto na yan, sibuyas, rosemary, baharat, asin, garlic powder, curcum, coriander powder, paminta, lalagyan din natin ng olive oil. Tapos yung tawag nito, tomato paste. Yan. Tapos, linagyan ko yun ng sabaw ng manok. Galing dun sa pinagpakuluan ng manok, di ba? Yan. Tapos, ilalagay natin dyan yung manok. Yan ang partner ng silig pagkakainin. Yung silig, yan ang ulam. Tapos, i-oven na po natin yan. Marinate muna ng konti. Mga ilang Tapos, para yung lasa niya, di ba? Tapos, i-ready na natin yung ating paglulutuan ng silig. Nakita niyo yung lutuan ng silig. Alam nyo ba na napakabigat nun? Talaga siya, yung purong, purong bakal, ganun. Ang bigat niya, natatakot nga ako eh. Kasi baka mabagsakan yung pa ako ng yung takip.
O, tingnan nyo naman, napakakapal niyan. Yan, ilalagay nyo dyan yung sabaw ng manok. Yan, alam nyo, pag kakain ang amo ng mga 4 o'clock, kailangan 2 o'clock nakaready na yung ganyan. Yung mag-umpisa ka ng iluto yung silig kasi halos na sa 2 oras po ako nagluluto ng silig. Yan. Siyempre, ilalagay nyo muna yung sabaw ng manok, konti lang Tapos yan, tanggalan natin ng tubig itong ating bigas. Tsaka natin ilalagay dyan sa kumukulong sabaw ng manok. Huwag nyo pong bibiglain. Ewan ko lang sa iba baka po iba-iba rin yung pagluluto ng silig. Alam ko naman na dito sa Middle East may iba't ibang paraan ng pagluluto. Hindi naman talaga pare-pareho. Kahit ano pang recipe ay hindi po pare-pareho. Pati yung biryani, kabsa, may iba't iba pong paraan ng pagluluto. Kaya lang, ang sinusunod ko po, syempre, yung aking amo. Mahina lang ng apoy. Yan, ituloy ko na. Yan, sa tagal ng pagkulo niya, siguro mga ilang, na yon, mga 20 minutes siguro lumipas. Syempre, pagbukas mo, tuyo na, diba? Dadagdagan mo na naman ngayon ulit yan ng sabaw. Yun. Dadagdagan na naman ulit kasi natuyuan na. Kasi yung iba po, kaya ko sinasabi na may iba't ibang paraan ng pagluluto niya. Yung iba talagang as in parang yung lugaw sa atin, yung biglang dami ng sabaw, di ba? Tapos halagyan na lang natin yung ating bigas na kumulo hanggang sa matuyuan. Yun, ganun yung iba, di ba? Pero yung amo ko ayaw niya, gusto niya unti-unti. Sabi niya, ganyan ang pagluluto ng silig, hindi biglaan na pinapakuluan. Sabi niya, inuunti-unti lang. Sabi niya, sisilip-silipin mo siya, kailangan mahina lang yung apoy. Sabi niya, tapos, pagbukas mo ng kaldero, tapos tuyo na naman siya, dadagdagan mo na naman siya ng konti lang na sabaw. Hahaluin mo na naman siya. Sabi niya, ganun sa akin. Hindi daw binibigla. Tapos yun, yan, tatakpan mo na naman siya. Pagbukas mo, tuyo na naman, di ba? Ganun. Tapos, lalagyan na yan ng fresh milk. Yan, yung sa tingin mo, talagang as in, malapit nang naluto yung bigas. Yung parang, hindi na siya, ang tawag niyan? Kumbaga pa sa sa kanin, yung parang matagudtud. Ewan ko kung anong salita yun kasi naririnig ko sa tatay ko yung ganun. Pag sinabi niya matagudtud, yung parang mahilaw-hilaw pa, ganun. Pero pag yung ganyan malambot na, lalagyan na ng fresh milk. Yan, kasi na yan depende po kung halimbawang tikman nyo, kung medyo matabang, nagdagan nyo ng asin. Ganun. Pero ako kasi marami nang nilalagay kong asin dun sa sabaw ng manok. Kaya hindi na ako nagdadagdag ng asin dyan. Tapos, nung paglagay mo ng fresh milk, hahalu-haluin mo lang talaga siya. Pwede mo nang isalang yung yung manok dun sa oven, yung nakamarinate kanina. Ganun po ako yung parang, syempre, tinatansya ko yung oras ng pagkain nila. Yan, ganun. Tapos yan, hindi pa yan luto. Akala nyo luto na yan. Siyempre, kailangan mo pa talaga din yung iwan ng ilang ng ilang minuto pa. Yan, tatakpan mo pa yan ng mahinang apoy. Yan, tas sisilipin na naman ulit mamaya. Yan. Yan na, final na. Yan na yung final. Kapag pag sa tingin mo yung natuyuan na naman siya, pero malambot na yung niyan talaga. Yung bigas. Ayan, nakikita nyo, di ba? Iba na yung paghalo ko, yung ibig sabihin hindi na siya maganit, hindi na siya malagkit, di ba? Kasi lutong-luto na talaga yung bigas. Yan. Yan na yung final. Lalagyan ko na siya ng tinunaw na butter. Yan. Pag ganyan, malapit na silang kumain, ibig sabihin, konting minuto na lang yan. Yan. Naghihintay na lang ako ng go signal kung kakain na. Yan. Kasi luto na yan. As in, malambot na siya. Ay, naku, sure ako. Masarap po yan talaga mga ka-DH. Nakasubscribe na ba ang lahat kay Mama DH? Sabay ganun, no? O, mag-subscribe. Tapos, ito na, luto na yung manok.
Ganyan ang gusto ng amo ko, yung grilled na grilled talaga siya. O, sandali lang ha, naaan na yung lalamunan ko kasasalita. Ayan, tapos, yan na, kakain na sila. Pag ganyan na, nakita nyo na yung aking hafida or yung aking harara na nangingintab. Yan, kakain na yan. Yan na. Tapos, yan, yung dakus, yung sauce ha, wag nyong kalimutan na iserve kasabay niyan, at saka yung manok. Siyempre, yung manok, ililipat natin yun sa magandang lalagyan, sa magandang, serving plate ba yan? Yan. Tapos, lagyan na naman natin yan ng butter. Ayan. Tapos na ang ating silig. Sana po ay naintindihan nyo yung aking pagpapaliwanag. Ito po si Mama DH. Maraming salamat po. God bless.